Mga ka-Republic, today is the moment of truth. Debut game ni Jamie Malonzo ngayong Commissioner's Cup at first time niyang makakasama sa playing court ang dalawang bagong kabarangay na sina RJ Abarientos at Troy Rosario. Almost 9 months na nawala si Jamie Malonzo. Hindi kaya siya manibago? Taglay pa rin kaya niya ang high leaping ability and quickness na nagpasikat sa kanya? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi ganoon ka-smooth ang pagsisimula ng kampanya ng Barangay Ginebra dito sa Commissioner's Cup. Although may 4 na silang panalo sa loob ng 6 na laro, ay nabahiran nga ito ng 2 talo. Nangyari ang kanilang huling pagkatalo sa out-of-town game sa Batangas City kung saan lumamang na sila ng malaki pero nabalikan pa sila ng Converge. Piyestang-piyesta ang mga talangka na natalo pa ang Ginebra sa larong iyon. Ngunit nakabawi naman ang Gin Kings sa Christmas Day Clasico. Kung anong ginawa sa kanila ng Converge, iyon din ang ginawa nila sa tropa ni Chito Victolero. Tambak na ng 22 points sa mga mag-aalak, ngunit nagawa pa nilang habulin. Nagtulungan sina RJ Abarientos at Justin Brownlee para dahan-dahang tibagin ang malaking lamang ng hotshots. At sa dulo, si Scottie Thompson ang nagbigay ng Christmas gift na 3 sa mga Ginebra fans. Ang mga ganitong panalo ay masarap balik-balikan, ngunit sang-ayon nga kay Ginebra coach Tincone, mas tumatatak sa kanyang isip at nangangailangan ng pag-aanalisa yung mga larong lumamang na sila ng malaki pero nagkukulap sa dulo. Yung panalo na sana pero natatalo pa. Nawawala ang pagiging consistent. Lumuluwag ang depensa kapag nakakalamang ng malaki, parang nawawala sa focus. Sa ibang salita, nawawala ang disiplina. Sang-ayon sa American Mentor, marami raw silang natutunan sa pagkatalo nilang iyon sa Converge. Kailangan daw nilang trabahuin ang rebounding at dapat din nilang matutunan na maging pisikal. May mga pagkakataon daw na talagang very dominant sila sa floor, dugtong pa ni CTC. Ngunit dapat daw nilang ma-address sa mga pagkakataon na ang tagal nilang hindi nakaka-score at hindi rin maganda ang kanilang depensa kaya nakakagawa ng run ang kalaban. Sa pagdating ni Malonzo, bukod sa malaking boost sa player rotation, umaasa ang Ginebra coach na makakatulong si Malonzo upang ma-address ang mga lapses na nabanggit. Since sadya nga raw nagpalaki ng katawan ng high-flying forward, safe sigurong isipin na may sapat siyang lakas para makipagpisikalan sa ilalim. Ngunit dahil nga halos 9 na buwan siyang hindi nakapaglaro, asahan na limited lang ang magiging minuto niya sa sahig. Dadahan-dahanin niya ni CTC until such time na bumalik nga ang dating galawan niya sa laro. Kung maglalaro na nga mamaya si Jamie Malonzo, magiging unang pagkakataong ito na makakasama niya sa isang official game sina RJ Abarientos at Troy Rosario. Sa isang banda, kay Malonzo na rin naman ang galing, matagal na siyang nakikipag-team practice sa kanilang kupunan kahit paano'y nagkakaamuyan na sila. Besides, noon pa kabisado ni Jamie Malonzo ang sistemang ginagamit ni CTC. The moment of truth para kay Jamie Malonzo ang pagbabalik niya mamaya sa playing court. Isang perpektong pagkakataon para pabulaanan ang sinasabi ng kanyang mga detractors na wala raw siya sa playing condition. Gusto ng mga haters na pumalpak siya para magkaroon sila ng ikukuda sa social media. Nasa second half stage na ang elimination round, pampitong laro ito ng Ginebra at ng SMB. Pahirap ng pahirap ang mga labang haharapin ng Gin Kings. Mamaya nga ay ang Beermen at sa January 8 ay ang nangungunang Northport naman ang kanilang makakalaban. Muli, may mga nagsasabing may sagip kapamilya raw na mangyayari mamaya. Sino ang sasagipin? 3 panalo, 3 talo ang kartada ng SMB. Sa forma ng team na ito kahit kailan ay di sila nangailangan ng sagip kapamilya. Ang Ginebra naman 4 na panalo, 2 talo. Lalong hindi kailangan ng Gin Kings ang sagip kapamilya. Sorry po sa terminong gagamitin ko. Sa PBA, sabing umiiral dito ang sagip kapamilya. Sorry po sa term, pero yon ang totoo.
nagsasabing may bigayan ng laro dito sa PBA. Mga Hinebra Buzzers ang nagsasabi niyan pag naaapektuhan ang paborito nilang team. Abangan natin ang laban mamaya. Baka nga po magkapisikalan pa ang magsiserbesa at ang mga mag-aalak. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Andresito Alantason. Salamat sa suporta, idol. Shoutout din sa iyo, Winston Vergara. Yes, sana hindi nawala ang husay niya. Sa iyo rin, shoutout Ray Arabit. Magandang balita talaga ito, idol. Salamat sa panonood. Sa iyo rin, Merson Kabady Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Lagi kong paalala. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Yes, sana nga manalo tayo mamaya. Sa iyo rin, shoutout Carlos Kayanan. Yes, unti-unti nang nakukumpleto ang team natin. At sa iyo rin, Jerome Perangco. Magandang balita talaga ito. Sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Eduardo Solis. Sana nga manalo tayo mamaya, idol. Sa iyo rin, shoutout Samuel Garso. Yes, lalong lalakas ang Hinebra, nakukumpleto na sila. At sa iyo rin, shoutout Barako Mananabas at sa baby mo mula dyan sa Italy. Shoutout sa iyo. At sa iyo rin, shoutout Rosemary Juan at sa iyo Via. Happy watching sa inyong maglola. At sa iyo, Ren Carlo Official. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.